Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Baguio City Police para sa pag-usad ng kaso ng 22 taong gulang na si Juliet Hesim na itinapong walang saplot sa Barangay Alfonso Tabora, Baguio City. Meron siyang hampas sa ulo, meron siyang tape sa bibig, nakatali ang mga kamay niya ng duct tape at may nakapulupot na belt sa kanyang leeg. Ang maganda at malamig na lungsod ng Baguio City ay matatagpuan sa bulubundukin ng Cordillera. Ito naman ay unang tinirahan ng mga katutubong Ibaloy noong 1901. Ang Cannon Road ay sinimulang gawin sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano at sa tulong na rin ng mga manggagawang Pilipino. Hanggang sa idineklara ang Baguio bilang Summer Capital of the Philippines noong Hunyo 1903. Maganda at masasabing matanda na ang lugar pero marami pa rin ang dumadalaw dito. Ngunit sa kabila ng taglay nitong kagandahan ay may ilang kwento na madilim at tunay na nagbigay takot sa mga nakatira sa nasabing lugar. Ngayong araw, malalaman natin ang kwento ng isang babae na nakitang wala ng buhay sa isang garahe sa Baguio City. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Sino nga ba ang nasabing babae? At sino nga ba ang salarin sa pangyayari? Sabay-sabay nating alamin ito sa ating kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. August 30, 2022 ng umaga ay nakatanggap ng tawag ang presinto ng pulisya sa Baguio City na nagsasabing may nadiskubring katawan ng isang babae sa Barangay Alfonso Tabora, Baguio City. Agad na pumunta ang mga pulis sa nasabing lugar. Pagkadating ng mga pulis ay humambalang sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang babae. Sa pagsusuri na ginawa sa katawan ng biktima, ay nakita ito na punong-puno ng mga nangingitim na marka at mga sugat sa mukha at nakaangat din ang puting crop top na suot nito. Wala na rin itong suot na pang-ibaba at wala rin ang isang strap ng kanyang bra. Naka-duct tape naman ang bibig nito at ang kanyang mga kamay. Ang leeg naman ng biktima ay may nakapulupot na sinturon. Sa likurang bahagi ng babae ay may natagpuang isang tattoo kung saan nakalagay ang pangalan na Shane. Sa pag-aakala ng mga pulis na ito ay ang pangalan ng biktima ay agad silang naghanap sa social media at doon ay natagpuan nila ang isang babae na may pangalan na Juliet Hesim na may tattoo na katulad ng nakita sa biktima. Agad naman nilang kinontak ang mga nakakakilala kay Shane hanggang sa makausap nila ang kakambal ng biktima. Positibo naman niyang kinilala na ito ang kanyang kapatid na si Juliet Hesim o kilala sa tawag na Shane, na residente ng Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa kapatid ni Shane, umalis ito ng Pampanga noong Agosto 27 taong 2022 upang magtrabaho sa Baguio bilang isang waitress at entertainer sa isang bar na makikita sa Marcos Highway. Ayon pa sa kanya, ay inalok pa siya ni Shane na magpunta rin sa Baguio. Ngunit hindi siya nakasama dahil walang magbabantay sa kanilang bahay noong panahon na yon. Nang sumunod na ito kay Shane upang makapagtrabaho din sa Baguio ay nakaramdam siya ng pagtataka dahil sa hindi na sumasagot sa tawag ang kanyang kapatid hanggang sa sandali na nakatanggap siya ng tawag mula sa mga pulis kung saan sinabi na may nakitang babae sa Alfonso Tabora, Baguio City. Pinakiusapan naman siya ng mga pulis na kilalanin ng biktima. Nang makita niya ang mga larawan, ay kinilabutan siya sa kanyang mga nakita. Nagdalawang isip pa rin siya kahit nakita niya ang tattoo nito sa likuran dahil na rin sa hindi niya ito agad nakilala dahil sa dami ng mga nangingitim na marka at mga sugat sa mukha. Agad naman niyang pinuntahan
ang funeral parlor kung nasaan ang katawan ng biktima at doon ay kinilala niya na ang babae bilang ang kanyang kakambal. Sa ginagawang investigasyon ng mga pulis, ayon sa mga nakatira sa lugar, ay nakarinig sila ng malakas na kalabog na parang may nalaglag mula sa itaas noong madaling araw sa nasabing araw, kaya naman malaki ang posibilidad na ang biktima ay inihulog mula sa itaas ng palapag ng paupahan. Ayon sa may-ari ng garahe na si Rodrigo, magsino na 66 na taong gulang. Wala raw siyang napansin na kakaiba sa lugar nang umuwi siya noong araw na iyon matapos niyang umalis ng bahay ng bandang 9:00 ng gabi. Ayon sa mga investigador, posibleng itinapon lamang ang katawan ng biktima sa lugar kung saan ito nakita para iligaw ang investigasyon. Nagpunta rin ang mga pulis sa bar na pinapasukan ni Shane upang kumuha ng impormasyon na maaaring makatulong para matukoy kung sino ang salaring sa pangyayari. Ayon sa report, huling nakita si Shane sa ganap na 9:00 ng gabi bago ito umuwi mula sa trabaho. Ayon rin sa mga katrabaho ni Shane, napansin nila na may kausap sa cellphone ang babae at naikwento rin sa kanila na meron itong katatagpuin na lalaki na nangako ng halagang 3,200 piso na kabayaran. Tugma rin ito sa impormasyon na galing sa kakambal ni Shane. Noong gabi kung saan na nagawa pa nitong magpadala ng message sa kakambal upang humingi ng opinyon kung pupuntahan pa ba nito ang nasabing lalaki dahil malalim na ang gabi. Hindi na niya na-replyan ang kapatid at umaga na nang mabasa niya ang message sa kanya. Nang umalis si Shane sa bar na pinapasukan, nakita ito na sumakay sa isang taxi. Ayon naman sa driver ng taxi ay ibinaba niya si Shane sa Barangay Alfonso sa Tabora pasadong 10:00 ng gabi at doon ay nakita niya na may sumalubong dito na isang lalaki. Dahil sa dilim ay hindi niya namukaan at nakilala ang lalaki. Naging palaisipan sa mga pulis kung sino nga ba ito hanggang sa lumutang ang isang testigo na lumapit sa kanilang presinto na nagbigay linaw sa pagkakakilanlan ng lalaki. Ang testigo ay ang security guard na naka-duty sa lugar noong gabi ng Agosto 29 at doon ay positibong kinumpirma niya na nakita niya ang biktima kasama ang isang lalaki na nagre-renta sa room 202 na si Reneval Ponce. Agad na itinuring na person of interest si Reneval. September 5, 2022, sa bisa ng search warrant na inilabas ni Judge Cecilia Corazon, ay pinasok nila ang inuupahang kwarto ni Reneval Ponce. Nang pasukin nila ang room 202, ay wala ang pakay nila at gumulantang sa kanila ang makalat at magulong kwarto. Sa ginawa nilang paghahanap, ay nakita nila ang putol-putol na duct tape na kahalintulad ng duct tape na nakita sa katawan ng biktima. Natagpuan din nila ang strap ng bra na nawawala sa suot ni Shane. At dahil sa mga ebidensya na natagpuan, ay tinuring na si Reneval bilang salarin sa pagkawala ni Shane. Ayon naman sa caretaker ng boarding house, umalis si Reneval sa room 202 at hindi pa ito bumabalik mula Agosto 22, araw kung kailan nakita ang walang buhay na katawan ni Shane. Palaisipan naman sa marami pati na rin sa mga pulis ang resulta ng autopsya dahil batay rito ay nawalan ng buhay ang biktima dahil sa pagkakasakal at nakitaan rin ito ng mga basag na buto sa balakang at sugat sa sakong at tuhod, ngunit walang senyales na ito ay ginalaw. Dahil dito nanawagan ang mga pulis sa media at sa mga social media para mapabilis ang pagturo kung nasaan ang salarin hanggang sa makatanggap sila ng tawag. Ayon rito, nagboluntaryong sumuko ang salarin noong September 7. Sa presinto ng Maynila Police District, sumuko si Reneval at ang kinakasama nito agad namang dinala ang salarin sa Baguio City Police Station 2 kung saan nagbigay ito ng extrajudicial confession sa harap ng abogado kaugnay sa naging partisipasyon nito
sa insidente. Ayon kay Reneval, nakilala niya si Shane noong Agosto 2 sa Facebook group ng mga nagmamasahe at doon ay hiningi niya ang number at profile photo nito matapos na magkasundo sa presyo. Para sa masahe ay binigyan niya ng instruction si Shane para makipagkita ito sa kanya noong gabi na yon. Dumating si Shane sa lugar at sinundo niya ito sa ground floor at doon ay sabay silang umakyat sa room 202 kung saan mayroon pang isang lalaki na kasama si Reneval na katrabaho niya na si alias Eminem. Ayon kay Reneval ay nabigla si Shane nang malaman nito na may iba pang tao sa silid at nagalit pa si Shane nang bigyan siya ni Eminem ng 2,000 piso dahil hindi iyon ang tamang halaga na kanilang napag-usapan. Ayon pa kay Reneval, sinuntok ni Eminem si Shane sa sikmura dahilan kung bakit namilipit ito sa sakit. Inutusan din siya nito na kumuha ng panali at duct tape na siyang ginamit para igapos ang kamay at takpan ang bibig ni Shane. Ayon pa kay Reneval ay natakot siya at kinabahan nang makita niya ang sinapit ni Shane. Ayon pa sa kanya, nakabatak sila nang mangyari ang insidente at 3 araw na rin silang bumabatak. Bago pa mangyari ang insidente, nang makita niya na wala na si Shane ay agad na siyang umalis sa lugar at iniwanan si Eminem dahil sa magulo ang utak niya at hindi alam kung ano ang gagawin ay hindi na siya nakapagsumbong sa mga pulis. Ayon pa sa kanya, nagpunta siya sa Benguet bago siya umalis at magpunta sa Pasay City. Nakatanggap pa siya ng message galing kay Eminem na nagsasabing nakita na ang bangkay ni Shane. Setyembre 2022 ay formal nang sinampahan ng kasong pagpaslang si Reneval Ponce at isang alias Eminem sa prosecutor office ng Baguio City at siya ay nakapiit sa Baguio City Police Station habang pinaghahanap pa rin ng mga kapulisan si alias Eminem, habang si Shane naman ay binalik sa kanilang bayan sa Pampanga. Si Shane ay matulungin sa kanyang pamilya kaya naman kahit walang kasiguraduhan ay nagpunta pa rin siya sa Baguio City upang doon ay magtrabaho. Kaya naman labis ang pagluluksa ng kanyang pamilya nang mangyari ang trahedya. Maraming salamat sa panunood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa.